Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you. Maraming salamat po na sa akin mga... this is for August 2024. Yan. Maraming salamat po na sa akin mga subscriber. New subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa halos lahat kayo is reason. Quick comment lang mga kabayan ng inyong energies na iwan dyan. Pati pangalan yung binabasa ko. Makukulay energy nyo, makaresonate na kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto mo na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. Okay, this is a general reading, Capricorn. Tandaan mo, hindi mo to personal reading, ha? Kuhanin mo lang nga sa'yo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito isa vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari, wow, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Okay? Tandaan mo, hindi mo to personal reading. Paulit-ulit ka ate, ha? Sabay ganun eh. Pinapaalala ko lang. Okay? Okay, kailangan mo daw ng self-love, self-care, concern, and okay. Begin tayo. We have the vine. Yeah, may mga kailangan mo daw na hanapin na information or mga kaalaman, maybe, sa iba, no? Paghahanap ng mga kaalaman, information na makakatulong sa iyo. No, yun nakita ko dito. Sa mga pinag-aanuhan mong problema, pinagdadaanan mo mga sitwasyon, yan, no? Or maaring to your success, ganyan. And we have the caterpillar. Sinasabi dito na hindi habang buhay, hindi forever na yung mga pinagdadaanan mong hirap, o hirap man yan o ano man yan, na hindi siya pang forever. Kumbaga, di ba si caterpillar, ano siya, yung nagbabalat siya, tapos nagiging siyang butterfly. Yan, ganun daw yun, no? Kumbaga, kung ano yung hirap na pinagdadaanan mo ngayon or meron man, ganyan, hindi yan pang habang buhay, no? A change is coming, okay? We have the August. Hindi ko alam kung anong meron by August, no? Siguro, this is your birthday ng anak mo, ng asawa mo, ng kakilala mo, ng kapatid mo, yan. August is, may something sa August, no, sa'yo. Kung ano man yung related sa'yo ng August. Okay, we have the shield. You need to defend yourself. Yan, sinasabi dito, minsan magsalita ka rin. Or, you need to defend yourself. Protektahan mo yung sarili mo. Or maybe rin, naman dito, siguro, may mga tao na nabubuli sa'yo, or you feel bullying to something, from someone, yan nakikita ko dito, baka gano'n, no? Kailangan mo din daw na protektahin sarili mo. Tsaka, syempre, dependahan mo. At tsaka, yung energy mo, no, you need to protect din. And with the axe, yan, may mga sitwasyon daw ako na nakikita sa'yo dito, na parang, ayaw mo, pero kailangan. Yan, may mga gano'n ako nakikita, no? Halimbawa, ayaw kong gawin to, pero kailangan kong gawin. Yung mga ganun. Ayoko na, pero hindi ako makaalis, hindi ako yung mga ganun, hindi ako makapag-take action. May mga ganun sitwasyon ka daw. And we have the mole. Okay, may tao dito na napakatigas ang ulo. Hindi ko alam kung ikaw, or anak mo, or kasamahan mo sa trabaho. Yun, basta may tao dito na matigas ang ulo at hindi siya willing na magbago, no? Yan ang nakikita ko dito. We have the spear. Yan, meron din mga situation ako na nakikita na may mawawala or nawala something na parang masasaktan ka o nasaktan ka. Yan. Halimbawa, nawalan or nasira yung cellphone ko, yung mga ganyan. Nahulog yung wallet ko. Ganyan. Tapos nawala na akong trabaho. Mga ganun. Tapos, o kaya, nag-break kami ng mahal ko. Yung mga ganun. Tapos, umalis yung kaibigan ko, pumunta ibang bansa. Yung mga ganun. Yan, na masasaktan ka na. Kung ano man situation to, no? Ipasok mo yung sarili mo. Siyempre, sa lahat ng mga
paghihirap. We have the rainbow, okay? The most difficult part ng sitwasyon mo is magtatapos na. Kumbaga, darating yung sigla, yung kulay, yung success, and may mga recovery. Yes, sabi nga dito, we have the caterpillar, diba? Yan. Kumbaga, yung mga situation mo ngayon is a change is coming, diba? Yan. And syempre, it's coming this way. Syempre, kumbaga, parang aalisin mo yung balat. Yung, kumbaga, magbabalat. Di ba si caterpillar nagbabalat at iniiwan yung parang, ano yung pinagbahayan niya, di ba? Yan yun. Kumbaga, lahat daw ng mga, may mga information na kailangan mo alamin eh. No? Kumbaga, nasa sa'yo yun eh. Halimbawa, you have a talent, no? May talent ka, halimbawa. Halimbawa lang naman, sample lang naman. May talent ka, kumbaga, nasa sa'yo yun eh. Kung gusto mong i-forward yung, at i-growth, or explore, yung talent mo, or hanapin ko ano yung talent mo, you did, di ba? Kailangan mo siya. Parang, kumbaga, ikaw yung tao na, para kang si caterpillar, na bigla kang malalaman mo na pag nahinog ka na at naging okay na at alam mo na yung mga gusto mong gawin or goals sa life mo, magta-transform ka na, di ba? There's a transformation, kumbaga. O di magkakaroon na ng rainbow, babalik na yung sigla mo, magkakaroon ng success, magkakaroon ng enlightenment. Kumbaga, nasa sayo ang lahat ng solusyon in life, no? Ganyan. Okay, halimbawa, nabigo ka sa ano mo, sa minamahal mo, di ba? Ibig sabihin, wala sa iba ang pagbabago. Ikaw ang magbabago. Ikaw ang mag-aayos ng sarili mo. Diba? Kailangan mong balatan yung lungkot at mag-reborn ka at mag-revert ka, mag-transform ka. Diba? Yun. Kumbaga, kailangan mong lumaya, mga ganun. Okay, sa nakikita ko sa iyo dito, may mga situation ako nakita na iba siguro sa inyo marami na kayong experience in life, no? O kaya iba sa inyo may mga need kayong i-develop, maaaring yung sarili nyo, yung mga talent nyo, o may mga i-develop kayo na situation, or baka kayo nag-aaral kayo, maaari iba sa inyo nag-aaral, or may hilig lang talaga kayo mag-research. Kumbaga, you are thirst of knowledge sa iba, maaaring ganun, no? May mga iba, you're training something. Yan. Meron kayong mga wino-work hard, or may mga kailangan kayong i-work hard sa sarili nyo, no? Para ito is malakpasan nyo. Kasi, kumbaga, may mga darating na mga challenge sa buhay mo, yan, kumbaga, there's a resolution, kumbaga, malalakpasan mo itong mga challenge na to, no? Magkakaroon ng harmony or pagkakaisa, yan, magiging okay ang lahat, ano? Tingnan mo naman to, we have the blessing, di ba? Sinasabi dito, yung may mga acceptance, kumbaga, may mga sitwasyon na maa-accept mo eh. No, may mga sitwasyon na magkakaroon ng stability and you have the blessing, no? May mga, yan nga, may mga wish come true sa iba or may mga fulfillment ako na nakikita sa iyo. Wealth being at saka enlightenment, no? Like I told kanina, di ba? There's an enlightenment na mangyayari sa iyo. Yan, siguro may mga mag-o-open sa iyo, pa-discover mo siguro yung mga talent mo. Yan, may mga ganong situation, no? Sa nakita ko dito. And syempre, may nakikita rin ako dito na someone is maaring may mag-apology, no, or may mag-sorry, may tao na magigilty, maaring ikaw rin ito, no, or somebody, no. Ang nakita ko dito, may forgiveness akong nakikita dito sa situation, no, by August. Yan. Malaki man o maliit ito, maaring halimbawa anak mo, ang tigas ng ulo niya, di ba? Ganyan, hindi siya nakikinig. Halimbawa lang naman. O tapos pinagsabihan mo siya, hindi pa rin siya nakikinig. Tapos maaring siya, sorry na po, yung mga gano'n. Siguro, this is only example. O kaya kasamaan mo sa trabaho, ganyan. May nakikita rin ako dito na may mga ceremony. Ako nakikita, hindi ko alam kung ano yung ceremony. There's a mystery or there's is a magic. Medyo, tingnan natin, no? Medyo ang nakikita ko dito is iba. Pero titignan ko kung tapos na ito o hindi, ha? Mukhang pinagkakatuwaan ka. Pero titingnan pa rin natin yan. Siyempre, may mararanasan ka rin daw na parang pagod, pag-aalala, lungkot, or parang pagkabalisa. This August, no, sa nakikita ko dito. Baka balisa ka, may mga iisipin ka siguro. At siyempre, may nakikita rin ako dito na sweetheart, ayan, may mga
Like dito na sinasabi ko sa'yo dito na parang caterpillar, yan, there's a revert or transformation ako nakikita sa'yo. Or maari naman na may karelasyon ka or kamag-anak malapit sa puso mo na buntes or mabubuntis or merong anak na bagong panganak, ganyan, bagong baby, sinak to. Sa iba rin dito, sa nakikita ko with this sweetheart is an idea, diba? Ang sinasabi nga dito, kasi may vine tayo, diba? Sinasabi dito, the information na kailangan mong hanapin is nasa sa iyo. No? The more idea, siguro magkakaroon ng mga more revert of idea, ako nakikita dito, para makita mo ang iyong success. Para kumbaga, kung ano man idea yon, siguro ito ang magiging labas niya. Is the rainbow, no? Siyempre, tagdadaanan mo si caterpillar, no? Nakita ko dito. Yan, may mga idea akong nakikita sa iba. Yan, maraming idea, mga pure, and siyempre sa iba dito, there is an unconditional love na sinasabi, no? Tingnan natin kung ano pa yung makikita natin dito. And also, we have the beloved. Siguro also by this, August, kasi we have the August, diba, nakuha natin. Yan nga, baka this August may mga happiness, siguro mas mamahalin mo yung karelasyon mo, mas magmamahalan kayo. Yun na nakikita ko, no, dito. Kumbaga kung nagkagalit kayo, no, kung nagkagalit kayo at kumbaga, kung titingnan ko to, halimbawa, nag-away kayo, or someone here, ganyan, na malapit sa puso mo. Yan, magkakaroon ng, hindi man siya mag-sorry sa'yo, ipaparamdam niya sa'yo na they feel guilty. No? Yan na nakikita ko dito. Kung magkakaroon pa rin ng forgiveness sa bandang huli. No? Kung sino man ito. Biglang nangati daw yung mata ko. Tingnan natin si Live and Learn. Tingnan natin. Oh, okay. Bakit po? Okay. Sa nakikita ko dito, may mga sitwasyon ka raw na nakikita ko na may mga bago mo i-take it action is nandito ka sa sitwasyon mo na parang pinag-aaralan mo pa siya. No, kumbaga, halimbawa, gusto ko ng bagong trabaho. Gusto ko ng bago, kung ano man yan, gusto ko mag-make a new beginning. Pero, yung situation na yun, parang ini-evaluate mo pa siya. Kumbaga, iniisip mo pa siya kung anong magiging cause, kung magiging okay, yung mga ganun. Example lang yun. Halimbawa, if you want to make a business, ganyan, o kaya new job, new work, something, kung ano man, o new love life, halimbawa, yan, kumbaga iniisip mo yung mga magiging cost na ito, kung advantage and disadvantage, if ever, no, sa nakikita ko dito. Pero nakikita ko dito, huwag kang daw susuko, no? Huwag kang susuko. Kasi sa ngayon, nakikita ko, nagkakaroon ka ng doubt eh. Kumbaga, may mga few options ka pa siguro na pinag-aaralan o inaalam. No? Kumbaga, sa iba naman dito, siguro may mga sudden changes. Ako na nakikita sa'yo. No? Mga nagkakaroon ng mga missed opportunity rin sa iba. Sa iba dito, wala pang akong nakikitang pagkilos. No? Kumbaga, irrational siya. O kaya maaring natatakot ka sa mga tatahakin mong pagsubok in life, if ever, no, if ever na, teka, natching ako. Sorry, di ba, bilang na ilong ko. Siguro meron ka pang mga maaalala from the past, ganyan, no, na mga situation na, ay, dati yung trabaho ko ganito pero maaaring hindi nag-success, mga ganun. No? O kaya with it comes sa love, 'di ba? Siguro may mga pinag-aaralan ka na with it comes sa love na siya yung naging miss opportunity mo in life, na nagkaroon ka ng mga deep one, ganyan, nagkaroon, as in there's a battle na nagana. Iniisip mo na, bakit kami nagkaganito? Anong nangyari? Anong naging cause? Anong kulang? Anong mali? Sinong mali? Sinong tama? Siguro may kulang ako. Siguro may mali ako.
No? O kaya, ganun din sa mga sa mga relasyon, ay sa mga hindi nagkakahiwalay. Ganun din. Siguro may mga pinag-iisipan kayo na mga bagay-bagay na situations in life para sa pagbabago. Yan, baka may mga pinag-aaralan kayo, no? Sa nakikita ko dito. Sa iba naman dito, siguro meron kang nami-miss na naiisip mo na gusto mo kausapin, ganyan ang nakikita ko dito, no? Tingnan nga natin si ano. Sa iba dito is work, ano? Oo, sa iba dito is a work. Parang nakakaramdam kayo dito sa work niyo na naboboard kayo. Yung iba dito, nakakaramdam, kung hindi man siya work, mayroong mga sitwasyon ako nakikita na nakakaramdam na kayo ng bored. Kumbaga yung mga sitwasyon nyo na parang, trabaho kayo ng trabaho. At yun siguro, isinusuma mo siguro yung mga situation na yun. Halimbawa, trabaho man yan, or love, or business man yan, ipasok mo. This situation, kumbaga, parang paulit-ulit naman itong nangyayari sa akin. Parang nakaka-bored na. Parang ganun, parang, halimbawa, parang lagi na lang akong naluloko. Ganyan, parang lagi na lang ako nasasaktan. Tapos sa work naman, parang ang dami ko naman ginagawa at ang dami kong pinag-aaral at inaasikaso sa work ko, yung sahod ko, ganito lang. Yung mga ganun situation. Kumbaga may mga repeated task na nagaganap sa'yo. Kaya minsan nagkakaroon ka na nawawalan ka ng confidence, naboboard ka na, ganyan, parang you don't want to commit na yung mga ganun, or someone hindi na gusto makapag-commit, ganyan, yung mga ganun. Kaya minsan, siguro iniisip mo at pinag-aaralan mo yung bagay-bagay kung ano yung mga dapat na gawin at solutions in life. Yan, siguro na natiting ka mismo at nalulungkot ka, no? Perseverance kay Capricorn is August 2020. Ay, ang dami naman. Wow. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na ang daming challenge Ang daming challenge na dumadating sa buhay mo, no? Ang dami mo, actually, ang dami mong dark thought, ang daming mong negativity na iniisip every night na inaalala, no? Sa nakita ko dito. Halimbawa, kung magmo-move on ako, magsasucess ba ako? Paano? Paano ako mag-uumpisa? Hando yung takot Minsan natatakot ka, nag-aalala ka, no? Ina-advance mo na siya. Imbes na ma-finish mo siya, no? Sa nakikita ko dito. Imbes na ma-finish mo na siya, iisipin mo pa siya, no? Sa nakita ko to. Kaya ang nangyayari sa'yo, nagiging stuck ka sa situation, no? Yun ang nakikita ko dito. Titingnan ko nga to. Sino ka po? Okay. Sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito, may mga sitwasyon ako na nakikita dito na pinagdaanan yung hirap pero nalakpasan nyo. Yun na nakita ko. O malalakpasan. May mga pagdadaanan daw kayo na hirap. Kumbaga nandun yung lungkot, pag-aalala. May mga sitwasyon na nag-failed or mag-failed akong nakikita dito. No? Sa iba dito siguro married. Sa iba dito siguro relationship or titignan ko. Dali. Para saan po siya? Thank you. Okay. Ibig sabihin, sa iba sa inyo, makakaramdaw daw kayo ng pagod, stress, hindi kayo makapagtutulog, may mga alalahanin. Kumbaga, maiista ka daw sa situation na parang may mga sitwasyon na
yung gusto nyo is hindi nagmamatch sa nangyayari. Ganun nakikita ko. Meron sa iba dito mga pinagsisisihan, maaring may tao na umalis o lumayo. Ako nakita dito, pero nakita ko dito word perseverance, masusolusyon mo to eh. Malalakpasan mo siya. No, kung ano yung mga hirap, kung ano man itong mga hirap na na-stuck ka in life sa nakita ko dito, malalakpasan mo siya. Kumbaga, mas more ka ngayon mag-focus ngayon sa sarili mo. Mas mahalin mo yung sarili mo ngayon, no? Sa nakita ko. Kumbaga, kung ano man yung mga nawala at mawawala sa buhay mo, huwag kang mag-focus doon kasi hindi na natin mababalik yun eh. Ibalik man na, halimbawa kung it comes sa relationship, ibalik mo man yung nawalang relationship na yon, may lamat na yun eh. Hindi na siya makinis. Anytime pwede siyang masirang muli. Okay? Kaya, kung ako sa'yo, lakpasan mo na lang. Diba? Ang nakita ko dito. Kasi handun na rin yung part na parang na-minusan na yung yung trust. Diba? Palagi ka lang mag-iisip na, halimbawa, naloko ka. Palagi mo na lang isipin, palagi ka mangangamba eh. Naku, baka eto na naman, niloloko na naman ako na ito. Hindi na siya panatag. 'Di ba? Always kang magkakaroon ng doubt, always kang mag-aalala. Kasi may nangyari na, 'di ba? Kaya mas maganda i-finish na, no? Yan, para to make a new beginning, kumbaga, 'di ba? Start a new beginning. Para sa man sa sarili, it's time to let go. Kung ano man tong hirap na pagdadaanan mo in your life, sa nakikita ko dito, tanggapin mo, okay, siya ng loko, iniwan ka niya, okay, fine, di ba? Oo, madaling magsalita. Oo, sasabihin niyo, ate, ang daling magsalita. Oo nga, madaling magsalita, pero isipin mo rin, you think advance, di ba? You need to think advance kasi. Sige, mag-iiyak ka dyan na mag-iiyak, kung ano mga nawala yan, love life man yan, trabaho man yan, mag-iiyak ka na mag-iiyak. Sa tingin mo ba, may mangyayari? Pahihirapan mo lang yung sarili mo. Ikaw lang din na may stress. Ikaw lang din ang malulugmok dyan, di ba? Ay kung mag-move forward ka at hindi ka magsasaya ng oras at ng panahon, aba, mag-growth ka. Magiging caterpillar ka, di ba? Darating sa iyo si rainbow. Di ba? Kasi we have the vine. Ibig sabihin, may mga information na kailangan mong hanapin sa sarili mo, deep inside you. Di ba? Kasi nasa sayo eh. Nasa sayo yung solution na to. Wala sa iba. Walang sa iba ang makakapagpahil ng mga sakit na mararamdaman natin. Ikaw mismo ang maghihil ng sarili mo. Walang makakatulong sa'yo, kundi sarili mo lang din. Okay? Ate, galit ka ba? Hindi naman. Sa tingin ko, iba ganun eh. Ate, nagagalit ka na eh. Hindi naman. Binibigyan ko lang kayo ng aral kasi siguro it's by experience eh, no? Ganun. Siguro ganun, by experience. Kasi parang, yun nga, alam ko naman na alam nyo yun. No? Matalino kayo. Ano po yung okay? Yan, kung ano man yun, nakikita ko, you will be okay. After this all, nakikita ko to, after all na paghihirap, mga deep wound and battle na mararanasan nyo, you are blessed, you are okay, and you will rest with the rainbow. Diba? O, bakit pa? O di, ito ko po, Diyos ko po, i-bless at ibabalik sa iyo ng doble-doble yan ni universe. Okay? Magiging stable ka. Yan o, magiging stable ka rin. Anong okay? You will be okay. Bakit po? Ay, baluga. Ano mo sa nakita ko to, you will be okay. Magiging stable ang life mo, no? Yan, magiging stable siya. Pero yung iba sa inyo, talaga nahandun kayo sa part na magkakaroon kayo daw ng mga, kumbaga, there's a delay. May mga delay situation ako na nakikita sa inyo. Parang handin yung part na lilinglangin nyo yung sarili nyo. I'm okay now, ganyan. Yan, pero hindi. Hindi ko nakikita. Hindi pa lilinglang mo when it comes to yourself. Parang sabi mo, I'm happy, I'm single, happy and stable, pero hindi, 'di ba? Yung iba naman dito, yan, there's a cancel and delay for being okay. Siguro nga may mga situation na hindi mo pa siya makakalimutan, maybe sa iba, or magkakaroon daw kayo ng self-doubt when it comes to yourself sa mga pagpaplano in life, no? Kumbaga, handin yung indecisiveness
maaari magkakaroon ng mga confusion or few options in life, no, sa nakita ko. Mabibeing held back ka raw. Yun nakita ko dito. Parang matatakot ka maari sa pagbabago o matatakot ka sa mga pagsubok or challenge na nakita ko dito. Parang handun ka sa situation mo na imbis ka mag-start ng new beginning, halimbawa when it comes sa work, halimbawa halimbawa gusto mo mag-change ng work, magi-stay ka dun, no? Parang okay na yun. Kumbaga magkakadili-dili, kumbaga makakontento ka kung ano kayong meron sa ngayon, sa nakita ko dito. Or maari mag-iisip ka pa ng mga plano, ganyan. Kumbaga may plano ka pero indecision ang nangyayari sa iyo. Kaya hindi yung nakita ko dito na parang nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo na kaya mo palang mag-change or mag-transform or maaring lulukohin mo yung sarili mo, ganyan. Yun ang nakikita ko. Parang ile-let go mo yung nararamdaman mo to stay kung nasaan kang meron, no? May nakikita rin ako dito ng tao na hindi siya dapat pagkatiwalaan. May tao rin dito na parang narcissist. Yun ang nakikita ko dito. Maaring may tao dito na meron siyang options in life, maaring dalawa yung love niya, pero ang nakita ko dito parang they want to be a single lang. Sa ngayon lang, sa ngayon nakita ko gusto niya muna maging isa lang muna siya, ganyan. Halimbawa may dalawa siyang love. Hindi siya makakapili doon. Wala pa siyang pagpili. Kumbaga more siyang magpo-focus sa sarili niya. Hahayaan niya lang yung dalawa sa gilid niya. Yun nakita ko. Sa iba ganun nakikita ko. Sa iba dito, there's a narcissist na maaring may tao daw na narcissist na tao dito na lilinglangin ka. May tao dito na hindi siya dapat pagkatiwalaan. Ganyan. Sa iba, ganun na. Kunin nyo lang sa inyo. Ay, paluka. Ano pong pwede ko malaman kasi? Okay, thank you. Okay, you are blessed. Talagang si universe is nakatingin siya sa'yo, no? Ang nakikita ko dito. Ang sinasabi niya dito, yung iba sa inyo magiging busy, no? May mga mapufulfill daw kayo na situation, kumbaga magkakaroon na ng progress sa mga gusto nyong gawin in life, no? Sa nakita ko to. Pero yung iba dito na nang nakaraan eh. May nangahatak sa inyo para sa blessing. Para sa blessing na parating. Kumbaga may nakakapigil sa inyo. Ibig sabihin, may mga situation o may mga tension pa na hindi pa nare-resolbahan from the past. No? Kaya ang nakikita ko dito, imbis na manindigan ka sa gusto mong gawin to grow ka or mag-forward ka sa mga plano mo, may mga dapat pa daw na tapusin sa nakaraan. Kumbaga, there's an unfinished business ako nakikita, no? Dito sa iyo. Before mo daw makuha si blessing, kailangan mo daw tapusin yung part na yun. Hindi ko alam kung saan parte ng buhay mo ito, kailangan mong makamove on. Kailangan mo, mas piliin mo yung sarili mo kasi the blessing is coming to you. No? Yun na nakita ko sa'yo. Magiging happy choices at magiging happy outcome itong sitwasyon na to, no, kung ikaw is makakamove on. Mas mag-focus ka sa'yo. Sa mga, you need mo na rin kasing magkaroon ng freedom. No? Manindigan ka. Panindigan mo yan, and protektahan mo yung sarili mo. Strong will. Okay? Tingnan natin si apology.
Mag-ingat ka na sabi ko sa'yo, kung sino man yung tao, if ever na kayo is makahiwalay, sino man yung tao na babalik, hindi siya totally nakikita ko na totoo, ha? Maaring this is a person na narcissist, lilingangin ka niya, hindi yung panliling lang, hindi yung hindi siya dapat pagkatiwalaan. Kasi wala siyang love, pero they pretend na mahal ka niya. No, ipapakita niya sa'yo na mahal ka niya. Sa iba, ganun ha, hindi sa inyo to lahat. Apology. Bakit po? Okay. May tao dito na parang handun siya sa, I don't know, parang palagi siyang nag-aalala, tao na parang palaging maybe palagi siya nagfo-forgive, no? Dahil may tao dito na maaring matigas ang ulo, no? Diyan, you have the mole, di ba? Siguro may tao dito na matigas ang ulo. Maaring sa iba dito is anak, kapatid, o sa iba dito baka asawa, o basta malapit siya sa puso mo. Yun yung nakita ko. Kaya nakikita ko dito na parang sorry itong tao na to. And forgive naman ng forgive yung isa. Yun yung nakita ko. Pero kung karelasyon mo to yan, hindi siya willing na magbago. No, sa nakita ko dito. Or kung bata ito, syempre bata pa siya, 'di ba? Kumbaga, handun yung part na katigasan ng ulo with it comes sa bata. Kung matanda na to at malaki na at may pag-iisip na, hindi na to pagiging bata. Pagiging immature na 'yun, 'di ba? Sinasabi rin dito na you need to be strong, no? Sa nakita ko dito. You need to be strong sa mga kumbaga kailangan mong manindigan sa mga decisions in life mo, no? Sa nakita ko dito. There's a confession ako nakikita dito, ha? Baka nga may mag-apology o may tao dito na nagigilty kasi nasaktan ka niya, no? Baka magkakaroon ng pag-uusap or there is someone here ako na nakita na they spying you or you spying, ha? Sa nakita ko dito. Tingnan natin. Ayun po si ano. Okay. Naghihintay kayo? Naghihintay kayo na may mag-sorry sa inyo o kayo ang magsusorry? May sabihin, may mga may mga namimiss kayo na tao, no? Yung iba dito, with it comes sa anak, nagiging patient kayo sa mga mahal sa buhay, sa anak, nagiging patient kayo. Oo, kasi handun yung you support yung tao na to kung sa bata ito, o kaya, well, baka karelasyon, ganyan. Handun yung support mo sa kanya, kahit na minsan nasasaktan ka dito sa tao na to. No? Maaaring kung magkahiwalay kayo, handun yung part na namimiss mo siya, naalala mo yung mga happy moment yung dalawa, maaring gano'n, no? O may namimiss kang tao. Sa iba naman dito, meron daw tao dito na kailangan daw pag-aralan yung mga kinakain niya, yung mga ipinapasok niya sa katawan niya na food, no? Kailangan daw mag-research ako nakikita dito, kumbaga kailangan healthy, ganyan. Hindi ko alam kung sino sa buhay mo, sa nakikita ko dito. Pero nakita ko malapit sa puso. Either anak mo to or asawa mo. No, wala akong gender na sinasabi dito. Maaring nanay mo, ganyan, di ba? Maaring tita mo o kapatid mo. Yun ang nakikita ko. Ano po yung okay. Oh. Ibig sabihin,
May mga biglaang nangyaring naloko ka? No, ingat ka, no? Mukhang bigla kang maloloko raw. Kakaroon daw ng problema, oh. Baka maloko ka sa pera ng taong makasarili at sakim. Ngayon ko nga, ano po yung ano? May sneaky person dito, oh. Okay, ang may tao daw dito na either sa katrabaho mo or karelasyon mo, malapit sa puso mo to. Ang nakikita ko dito, ano siya, may pagka-player. Hindi ko alam kung may bago siya. Yun na nakita ko. Ano po si ano? Hala, naloko na. Oh, pare ko nabigla ako. Nabigla ako, walang yan. Ibig sabihin, nagkaroon ng break. Ay, sorry. Kasi natin ate. Ibig sabihin, nagkaroon ng break up. No? Kumbaga, nagkaroon ng iba sa inyo ng imbalance. Either sa trabaho o sa karelasyon. No? O kaya sa malalapit sa puso. Nagkaroon ng disharmony. Kumbaga, when it comes sa trabaho or karelasyon, parang hindi siya inequality. O kaya hindi siya nag-compatible. Kumbaga, yung gusto nito, gusto mo, iba. No? Ganon. Tapos, sa iba naman dito na sinasabi na meron daw, hindi man kayo nagkahiwalay. Halimbawa, hindi man kayo nagkahiwalay nitong tao na to. Or, sa trabaho, halimbawa. Kumbaga, nahandoon, unahin natin sa relationship, handun tong relasyon, alba, ikaw, tas siya. Kumbaga, etong isa, tas eto ka ha. Kumbaga, hindi to yung ibinibigay niya sa'yo lahat. Lahat-lahat ng kailangan mo. Pero deep inside, hindi na ganun yung feelings niya sa'yo eh. Naki-stay siya sa'yo kasi lahat ginagawa mo para sa kanya. Ganyan nakita ko. They love you because they love you because they need you. Tama ba ako? hindi totally love. 'Di ba sabi ko sa iyo there is a narcissist person, 'di ba? Kumbaga, kung sino may narcissist na 'yon, halimbawa, boss mo, ganyan, o kaya sarili mo, maaring ganun, or yung karelasyon mo, ganyan. Nag-i-stay siya kasi lahat binibigay mo para sa kanya. Okay, when it comes naman sa trabaho, gusto mo ng bagong trabaho, pero nag-i-stay ka sa current mo. Why? Kasi natatakot ka sa mangyayari kung mag-new beginning ka. Kaya, kahit na ayaw ng puso mo, dito sa trabaho mo na current, kailangan mo magtiyaga. Kailangan mo magpursige. Kahit minsan nakakaramdam ka na naboboard ka na. I-relate nyo yun sa kaibigan man yan, sa family mo man yan, kung saan yan. Ganun nakikita ko. Kumbaga, nagkakaroon ng imbalance dito sa situation na to. No? Ano yung lowness? Kaya siguro minsan napaiisip ka, na may lungkot ako nakita. Halimbawa, kumbaga, kung nagkahiwalay kayo, di ba? Ganun, parang, nakita ko dito, parang, wala ka ng tiwala, pero, ang nakikita ko dito, kumbaga, hindi na niloko ka na babae, na lalaki na siya, ang dami niya pagsisinungaling, ganyan. No, kumbaga, bigla na lang na nalaman mo na hindi pala kayo nag-fit, tas nalaman mo, bigla pala siyang may iba. Diba? Yung mga ganun sitwasyon. Wag mo nang ipilit yung, bye ganun yun, no? Well, kayo nasa inyong huling halakhak, no? Okay, so sinasabi dito kasi handito ka sa part mo na loneliness eh. May mga bagay ako na nakita na naiisip mo every night na parang nagkamali ang mga pinili mong decisions in life, no? Nagkaroon ng mga bad decisions in life. And then ngayon parang nakakaramdam ka na ng pagod. No? Sa nakita ko to, iniisip mo siguro tong situation. Kumbaga, when it comes sa trabaho, halimbawa o karelasyon, nagkaroon ng mga disappointment. Nadi-disappoint ka sa kanya.
Kaya ngayon, inihiwalay mo yung sarili mo muna sa inyo or nagkaroon ng paghihiwalay maybe sa iba. Kaya, handun yung loneliness, no? Ganyan. Kumbaga, halimbawa, ang dami mong choices kasi nun eh. Halimbawa, ang dami nang liligaw sa'yo, ganyan. Tapos, inakala mo na itong tao na to, yun na pala. Pero mali pala. Mali pala yung napili mo. But come naman sa trabaho or kung ano man yan, business, trabaho, work, something. Ganun din. Kumbaga sa dati, siguro, sa iba dito is ano, choices or kaya yung iba dito, siguro ang dami namang pagpipilian pero ang nakita mo in front of you is ito. Parang okay naman. Nakikita ko okay naman. Kaya lang nakakapagod. Kumbaga, naiisip mo siguro minsan na, ay, para naman ang trabaho ko dito, pang 3 tao. Parang nakakapagod. Parang nagkamali ata ako ng choices. Yung mga ganun situation, no? Ipasok mo kung saan sitwasyon to. Sa work, sa love, sa friend, sa family. Yung mga ganun. May mga iniisip ka daw. Kaya, minsan kapag night, nandun yung lungkot, nandun yung pag-iisip. Pero in the morning, binabalik mo yung parang, you show happiness and sigla. No, sa nakita ko sa'yo dito. Pero, deep in your heart, ang gulo ng isip mo eh. No, nagkakaroon ng trouble when it comes to your mind. No, kumbaga, as in, magulo. Magulo, oo, ganun na nakikita ko. No? Nagkaroon ng away ah. Nakakita ko talaga dito na talagang you are trapped. Kung nasaan ka man ngayon at ano yung situation mo, you are trapped. No? Trap na trap ka. Yan, oo. Karoon ng third party sa iba, no? But it come naman sa iba, hindi man siya third party, nagkakaroon ng choices in life. No? Sa nakita ko dito. And sa iba naman dito is mas more nyo daw mamahalin yung mga loved ones nyo, no? Either anak, yung kung titignan mo ito, we have the lovers and the sweetheart, oh, di ba? Yan, mas more mo daw mamahalin yung kung sino yung kasama mo ngayon. No, mas more mo siyang pahalagahan at gusto mo ng long-term relationship dito sa kanya. No, magkakaroon ng long-term relationship. Kumbaga, magkakaroon ng step up. Kumbaga, yung when it comes sa love, magkakaroon ng level up. Sa iba ay magkakasama. Sa iba naman na magkakahiwalay sa nakikita ko dito. And baka may bumalik or may mag-a-apology sa iyo, may magso-sorry. No? Kumbaga, gusto niya uli ng open communication sa iyo, kaya gusto niya uli ng partnership sa iyo, gusto niya uli ng equality. Oo, yun na nakita ko. Pero nakikita ko dito sa kanya, immature to eh. May babalik. Ay, medyo nagbawi energy niya. Totoo po siya. Okay. Sabi ni Card na hindi pa daw siya nagbabago. Kung nagkahiwalay kayo nito, hindi. Sabi ko sa iyo, magpe-pretend lang siya. Sa magkakahiwalay to ha. Sa work naman, nagkakaroon kayo ng choices. Kumbaga, parang kung sa work na handun ka lang sa situation mo na may choices nga, pero handun ka lang kung saan ka lang dalhin ng situation dun ka. May pagtitiis pa rin ako nakikita. Sa iba, ganun. Arigato namaste, God bless.